relations that make us connected to God. Yan. Yung pong naglalagay po sa atin para ito pong relasyon na ito ay talagang masasabi natin definitely talagang nakaugnay talaga sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi po yan yung pag-aakala natin, kung sisimba na ako, may relasyon na ako sa Panginoon, nakapakinig na ako ng salita ng Diyos, may relasyon na ako sa Panginoon. Hindi po doon nakukonekta o parang nag-connect yung ating relationship to God. Hindi po ganun kasimple po yun. Kailangan po na makita po natin kung ano po yung itong mga bagay nito. Okay, tingnan po natin, ano po, makinig po tayo mabuti. Amen. Okay, two important things to make the people have a relationship with God. Meron tayong unang-una, basically, ito po yung unang-una dapat na meron po tayo dito, na yung mahalaga ito ng dalawang bagay na ito. According to John chapter 1, verse 12, ito po yung accept and believe in Christ Jesus. Sino mang tumanggap at manalig kay Jesucristo ay pinagkalooban ng karapatan maging mga anak ng Diyos. So doon lamang po, pero napakasimple bagay lamang po yan. Kung titignan po natin, accept and believe. Ganun lamang po pala kasimple yun. Pero meron po tayong mga nakapaloob dito sa pagtanggap at sa ating pananalig sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi lang basta ito naniniwala ko sa Kanya, tinanggap ko si Jesucristo sa buhay ko, kaya nga ako nag-church kasi I believe in Him, I accept Jesus in my life, kaya yun na, may relasyon na ako sa Kanya. So, hindi pa rin po doon nagtatapos po yung mga bagay na yun. There are certain things in God we must accept and believe. Amen. Lahat ng bagay kay Kristo, tatanggapin mo at pananampalatayaan mo. Hindi tayo mag-juice lang po ng mga bagay-bagay na gusto natin, ayon lang sa kagustuhan natin, pabor lang sa pamumuhay natin. Hindi po ganon. What is truth in Him, kailangan tanggapin niya at kailangan po ng panampalatayaan natin yan. What are those things in Christ Jesus? We need to accept it and believe it. So wala po tayong kumbaga para choose and collect. Parang ganun lang po yun sa atin. Pipiliin ko to, akin na ito, tatanggapin ko ito, akin na ito. Hindi po ganun, kundi lahat ng facts about Christ Jesus, kailangan tanggapin mo yan at panampalatayaan mo yan. Or else, hindi po magiging ganap talaga yung ating relasyon sa Panginoon kung mayroon lamang tayong pupuntuhan sa buhay natin. Like, for example, gusto lamang po natin bilang mga Kristiyano, yung nagsisimba lang. Pero ang gusto ng Lord, yung tayo'y lumalago. Hindi lang para magsimba, kundi para lumago. So, makikita po natin na marami po yung bagay na nakapaloob po dito ito accept and believe in Christ Jesus. Kaya, kailangan po natin tanggapin po yun. Dahil napakahalaga po, dito sinabi sa John chapter 1, verse 12, subalit ang lahat na tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ang lahat ng tumanggap, sabi po dito. Pero hindi naman po lahat tumatanggap at nananalig. Like for example, this time, siguro meron po mga ilan po sa atin dito na hindi po talaga gusto ang kanilang pagtanggap at ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Kaya yun po yung dapat na aralin po natin sa buhay natin when we go into Christ Jesus. Hindi lang basta, kilala ko si Jesus, nagsisimba na ako, okay na lahat. So hindi pa rin po, ganun po yun, ano po? Amen. Kaya nga po, hindi naman po ganun kadali ang pagpasok po sa kaharian ng Diyos dahil sabi nga po sa atin, narrow is the gate towards heaven, narrow is the gate towards light. So, hindi po ganun kadali. Di sana po, napaka-simple lamang po na pwede tayo makapasok agad sa kaharian ng Panginoon. Amen. Accept and believe in is very important for everyone who follow Christ Jesus. Napakahalaga po niyan. Kalimutan mo muna yung karunungan. Kalimutan mo muna yung kaalaman. Karunungan yung kagalingan. Kalimutan mo muna yan. Ang pagtuunan po muna natin ng pansin, kung talagang tinanggap ko na si Jesus at nanalig na ba talaga ako sa Kanya ng tapat? So, tingnan po muna natin yung bagay na yun. Kasi magkakaroon po tayo dito ng misinterpretations in everything that we do in Christ kung hindi po natin alam talaga yung ibig sabihin po ng pagtanggap at pananalig sa Kanya. Kaya kailangan po na talagang ito po yung bagay na kailangan na matutawaan po natin sa buhay Kristiyano po natin. Amen. God will not be important in your life as you do relationship. So, hindi po talaga magiging mahalaga po sa atin ng Panginoon. Like what we see in every Christians right now. Many Christians today, hindi naman po talaga ganun kahalaga yung relasyon nila sa Panginoon. Kaya nga kung mapapansin po natin, marami naman po yun talagang sabihin natin, they neglect
everything's not offered to them by God. Yung mga bagay na kuminsan ay para bagang inaalok sa kanila ng Panginoon, tinatanggihan nila, tapos yung mga binibigay sa kanila ng Panginoon, tinatanggihan nila, yung mga aral na ipinagkakaloob sa kanila ng Panginoon, tinatanggihan po nila. So, meaning, dito po natin makikita na hindi ganun kahalaga sa kanila yung relasyon sa Panginoon. Amen. Yung relasyon po kasi natin sa Panginoon, we're still working it out. Amen. Kailangan po natin na talagang pag-inaman, trabahuhin, paglawigin, palalimin yung kailangan po natin doon. Talagang wino-work out po natin yung relation na yun. Like our relations to man. Minsan, syempre, kapag halimbawa, let's say, hindi lang naman mahal mo yung isang tao then we settle together into one house, into one family. Hindi po ganun kadali po yun. Kundi magkikilalanan po muna kayo. Amen. Lahat ng bagay na kailangan mong maunawaan at makilala o malaman sa isang tao na mahal mo, aalamin mo lahat yung bagay na yun. Amen. Kasi hindi pa pwede na bigla kayong magsama kasi mahal ko siya. At pwede na kayong ipakasal ngayon. So, hindi ganun po yun. Likewise, katulad din po sa Panginoon, hindi po basta-basta halimbawa, yan, nagsisimba na ako, may relasyon na ako sa Panginoon. Yan, nagpuklat na ako ng Bible, may relasyon na ako sa Panginoon. Hindi po magiging ganap yun. Kailangan makikita talaga na your life must be compatible already to Him. Ang hirap po kasi maging compatible tayo sa Panginoon eh. Why? Because our life is contradicted to the life that wanted to us by God. Amen. Yung gusto ng Diyos na buhay para sa atin, hindi yun yung gusto natin eh. Kaya nga magtatanongin tayo ng Panginoon eh. Pag tinanong ka ng Panginoon, sige, anak, talaga bang akin ka? Kung talagang akin ka, iwanan mo lahat ng bagay. Kaya nga nagbitaw ang Lord ng ganong aral eh. Amen. Na we must deny our own life. Amen. We must deny everything in our life. Amen. Yun nga po yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Kasi gusto niya talaga makita talaga kung talagang interesado ka doon sa relasyon na inaalok sa iyo ng Panginoon. Amen. How it would be important to people if he does not love God. Yung pag-ibig po natin sa Panginoon, hindi basta, I love you, Lord. Di ba? I love you with all my life. Sasabihin po natin yan. I love you with all my spirit, with all my soul. Ang dali po natin sabihin po yung bagay na yun. Eh, katotohanan nito, talagang yung buong kaluluwa mo, kaya mo talagang ibigay sa Panginoon. Minsan nga, di ba, pinipili lang natin kung ano yung ibibigay natin sa Lord. Ay, ito kay Lord, at ito naman yung akin. Minsan, nandiin nga lang ang ibinibigay natin kay Lord eh. Tapos, the rest, yung big part, sa atin. O kaya naman, let's say, in our time, maliit lang yung binibigay natin sa Lord, pero yung malaking time, akin, ay ito. Pero tingnan niyo po yung relation na inaalok sa atin ng Lord. Ang Lord, binigyan tayo ng 6 days of working. Amen. Diba? Amen. 1 day for Him. Amen. He's not selfish. Amen. So doon pinapakita na hindi po talaga siya kumbaga parang greedy pagdating sa oras. Ano po? Amen. Pero kaya lang, tayo naman, we abuse this love that coming from Him. Inaabuso natin yung pag-ibig ng Diyos dahil ang Diyos, isang araw lang naman ang hinihingi sa atin ng Lord. Isang araw lang ibigay natin. Ganon po kaabuso ang isang tao pagdating sa inaalok na relasyon ng Panginoon. Amen. Kaya kung mapapansin po natin, ang liit pa lang yung ibinibigay ng tao. Now, how as a Christian work for his relation for the Lord? Paano niya ma-work out yun? Paano niya matatrabaho yung kanyang relasyon sa Panginoon kung gaano lamang kaliit? Amen. Okay, bibigyan po natin ng sample yan. Halimbawa, ikaw meron kang isang invention. At itong invention na ito, binibigyan mo lamang halimbawa ng 2 to 3 hours in a week. Paano mo ma-perfect yung invention mong yun kung gano'n lamang kaliit yung time na ginugugol mo doon? Amen. Alam niyo, yung mga nag-iimbento po talaga ng mga sabihin po natin kung ano yung mga i-invento po nila, ginugugulan talaga nila ng panahon yun. Nag-research sila, makita mo, pinagpupuyatan nila, binibigyan po nila talaga ng ganap na panahon yung bagay na yun para lamang ma-perfect po nila yung kanilang invention. It is the same with our God. Na kailangan bigyan mo talaga ng panahon, tanggapin mo, manalig ka ng buong-buo sa Panginoon. At hindi yung kumbaga, mananalig ako sa Lord, ganito lamang. At tanggapin ko ang Lord, ganito lamang. Meron tayong kumbaga parang the size of our
sabihin po natin, yung part na bibigay lamang po natin sa Panginoon. Kaya, paano magkakaroon ng pag-ibig ang tao sa Panginoon? So, maliit lamang po yung magiging pag-ibig natin sa Panginoon. Kung gano'n lamang po yung ibibigay po natin sa Kanya. Kaya nga, we need to give whole life to Him. We need to surrender our whole to Jesus. Kaya nga, kapag hindi tayo nagsuko sa Panginoon, ano ba sabi po ng Lord? We cannot have any reservations to follow Him. Hindi ba pwede na magtitira ka ng isang bagay, Lord, hindi ba pwede ito, ha? Ito lang yung bagay na pwede kong pasakop sa iyo, pero itong bagay nito, Lord, wag muna. Kaya nga, hindi mahusto yung ating relasyon sa Panginoon. Unlike the love of God, tingnan niyo po yung pag-ibig ng Diyos, ha? Yung pag-ibig nga po natin, minsan, maraming mga Kristiyano, pag-ibig lang po nila sabihin po natin parang pag-isang araw lang ganun, pag-isang linggo lang ganun po, di ba? Yung para sa kanta ng isang linggo pag-ibig, tapos pagsakit ng linggo, wala na, iliwan na siya. No? Kaya tuloy, ano nangyari sa kanya? Ito na, dumating na yung kanyang awitin ngayon, nagdurugo ang kanyang puso ngayon. Dahil meron na ngayong iba, yung kanyang inibig sa loob ng isang linggo, kaya ngayon, ito na, napakakanta na siya. Nagdurugo ang puso ko. Diba? Diba? Ganun lang yung pag-ibig ng tao, no? Unlike itong pag-ibig ng Diyos, tingnan po natin yung sinabi po dito sa 1 John chapter 4, verse 10. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog na ipagpapatawad ng ating mga kasalanan. Anong ginawa ng Diyos po dito? He gave it whole life. He sacrificed His own life. Siya po yung naging atoning sacrifice para sa atin, pambayad sana mo, kapatid sa Panginoon. Kaya nga papansinin po natin, ang Lord, hihingi lang ng konti sa iyo, pero nagre-reklamo pa. Ay, hindi pa pwede, Lord. Hindi naman pa pwede yung ganyan. Samantalang ang Lord, binigay niya po buo yung buhay niya. Wala siyang itinira. Kaya nga, alam niyo po, yung pagkakaakala po natin, na si Jesus, nagpapako sa krus sa kanan natin, nasa magandang itsura pa siya. Hindi na, parang nga po siya uod, sabi po dito. Uod na hindi na makilala yung kanyang, hindi na makita yung kagandahan niya. Bakit ano kaya yung itsura nun? Alam niyo, yung sa totoo talaga na makikita natin si Jesus, hindi mo na makikita yung mukha niya. Hindi mo na makikita yung itsura ng katawan niya. Lasog-lasog na yung bulan-bulan, ito yung kanyang laman. Lumalabas na yung kanyang mga buto. Hiwa-hiwa na yung kanyang mukha. Ganun umibig ang Diyos, samantalang tayo ng pastor, hindi ang pwedeng iyon, may sipon ako. So isn't it the right love that we can give into Him? No, hindi po yan eh. Amen. Kaya nga sabi nga po natin, once we accept and believe in Christ Jesus, we need to give Him whole. Amen. Yung buo ang ibibigay natin. Amen. Hindi lang, sabi naman ng Lord, Sunday lang ang ating pagsamba, di Sunday lang ibigay natin sa Kanya. So ganun pala ngayong magmahal, masyadong masunurin, ano po? Sa maling bagay. Sa pagkadamot, doon tayo masunurin. Pero, yung ibigay mo ng buong-buong na pahangain mo yung Lord, yung para dagang katulad ng ginawa niya, yung atoning sacrifice niya, na ibinigay niya ng buong-buong yung buhay niya pagbayad sa sala mo, na wala naman siyang kinalaman doon sa pagkakabreak mo sa boyfriend mo, wala siyang kinalaman doon sa pagnanakaw mo dahil may kawalan ka, wala siyang kinalaman doon sa mga kaaway mo, pero siya yung nagbayad para sa iyo. Ganun ang grabe yung pag-ibig ng Lord. Kaya kung mapapansin po natin, is it enough already that we as a Christian has already accepted and believed in Christ Jesus? Kasi pagkakakala po natin, yung dali lang pala nito sinabi sa John chapter 1 verse 2. Accept and believe. At pwede na tayong maging pamilya ng Diyos, mga anak ng Diyos. Alam niyo, itong sacrifice ni Lord na ito, yung pag-ibig niya, it is no doubt that sacrifice. Amen. Na hindi po talaga natin pagdududahan. Nasasabihin natin, ako, peki naman yung paghahandog ni Christ na yun. Hindi po talaga masasabi yun. Wala kang maipipintas talaga doon. Amen. Hindi mo masasabi, ano ba naman yan? Bakit naman pinako sa krus, ang ganda pa ng kalagayan? Bakit gano'n? Pinako lang sa krus, naka-aircon pa. Samantalang tayo, di aircon tayo, pupunta tayo sa church, so papakita tayo ng pagmamahal sa Diyos. Pero nagre-reklamo pa tayo. Samantalang si Jesus, nasa ituktok ng mundo, nakapako, nakabayubay sa krus, ang init-init, nabibilad siya sa sikat ng araw,
Isipin niyo po yung kalagayan niya. His body is dehydrated already. And then, yung tirik pa ng araw. Napansin niyo po ba yung doble-doble at talagang triple na pahirap sa kanya para lang mapatunayan niya sa iyo na mahal ka niya? Amen. Ikaw ngayon, sa oras na ito, do you believe and accept already Christ Jesus? Amen. Ha? Amen. Talagang confident talaga kayo na talagang tinanggap niyo na talaga si Jesus. Ano po? Pero paano po kaya kung halimbawa nagsiservice tayo doon sa gitna ng kalsada na kung saan ang ingay-ingay, tirik ang araw. Halos ang ganda-ganda ng pagre-retouch mo tapos umuhulas lang dahil sa init ng araw. Baka nagreklamo ka na nagreklamo. So ganun po ba yung sinasabi natin na I accept Jesus already and I believe in Him? Yung po ba yung parang masasabi natin na talagang meron na akong relasyon sa Panginoon? Now, mga kapatid sa Panginoon, hindi natin naiintindihan ang salita ng Diyos. Kaya nga kung minsan, di ba sa salita ng Diyos, medyo nagre-reklamo pa tayo dyan. Bakit naman ganyan? Bakit gano'n? Ang dami natin parang complain pagdating sa Lord. Why don't we understand the Word of God? Bakit po kaya? Bakit kung minsan hindi natin naiintindihan yung salita ng Diyos? Samantalang, simple naman na talagang ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng pag-ibig. Kaya nga kung minsan, di ba, konting sakripisyo lang, hindi natin maibigay sa Panginoon. Konting lakad lang, hindi natin maibigay sa Panginoon. Konting init lang, hindi natin maibigay sa Panginoon. Konting oras lang, hindi pa natin maigugol ng solid sa Lord. Amen. So this is how we recognize our relationship with Lord. Titignan po natin, paano po natin makikita yung ating relasyon sa Panginoon? Sa mamamagitan na rin po ng pagre-reklamo natin. Mas marami kang reklamo sa Panginoon, mas wala kang pag-ibig sa Lord. Mas marami kang reklamo sa Panginoon, mas hindi mo tinatanggap ang Lord. Mas marami kang complain sa Panginoon, mas marami yung iyong hindi pagtanggap talaga sa Panginoon. Kaya hindi natin naiintindihan talaga yung salita ng Diyos sa buhay natin. You do not understand the Word of God unless you possess the Spirit of God. Kaya nga, maliban na lamang na ibigin mo si Jesucristo sa buhay mo at maipanganak ka sa Kanya, sa Espiritu ni Jesucristo, doon lamang po tayo magtataglay ng Espiritu ng Panginoon. Amen. Kaya nga, hindi po ganun kadali natanglayin yung Espiritu ng Lord. Kaya marami po na hindi nakakaunawa po talaga ng words of God. Kaya kung mapapansin po natin, may example po dito, yung isang guro na si Nicodemus, kilala niyo po si Nicodemo? Amen. Siya po yung nagtitita ng baseball po doon sa kanto doon. Nabilan niya na po siya. Masarap magtinda ng baseball po yun. Hindi po yun yung si Nicodemo. Si Nicodemo po ay isang tagapagturo po. Isa po siyang pariseo, tagapagturo. At sabihin na po natin, siguro matalino itong tao na tagapagturo eh. Amen? Kaya lang, mayroon siyang bagay na hindi maintindihan ng mga panahon na yun. Kaya nagsikap po siya na makapunta kay Jesus sa gabi dahil nahihiya siya sa umaga, kaya gabi siya nang punta. So, nung napuntahan niya na po si Jesus, nagtanong siya ngayon kay Jesus, paano ba magkaroon ng buhay na walang hanggan? So, ipinaliwanag sa kanya ni Jesus, sinabi sa kanya ni Jesus, maliban na ang isang tao ay panganak na muli, doon lamang po siya mapaghahari ng Panginoon. So, tinanong niya ngayon ito si Jesus dahil he cannot understand the words coming from him. So, ano sabi niya ngayon kay Jesus? Guro, paano kung malaki na kami? Paano ba kami makakapasok sa sinapupunan ng aming mga magulang para maipanganak ulit kami? Ang sabi ulit sa kanya ni Jesus, unless upon the morning again, you cannot see the kingdom of God. So, sa madaling salita, ano kaya yun? So, ang talino niya, tagapagturo siya, pero hindi niya maintindihan itong mga bagay na ito. As well as, same with our present time, ganun din po ang mga tao ngayon. Sa pagkakakala nila, gusto na yung kanilang pagkakakilala sa Panginoon, pero hindi pa po palaganap yung kanilang pagtanggap at yung kanilang panananalig sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi po ng 1 Corinthians chapter 2, verse 11 to 14, walang nakakaalam na iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu, gayon din naman walang nakakaalam ng iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Okay, dito po muna tayo. Ano po? Nakikita niyo po itong verse 12 na ito. Dito po muna tayo. Kung mapapansin po natin dito sa verse 12 na ito, ine-emphasize dito na ang tinanggap dapat natin ay yung Espiritu ni Jesus.
This is how a person to become a born again. Sa ganitong pagkakataon, sa pagtanggap natin ng Espiritu ni Jesus, doon tayo mag-born again. Pero tingnan niyo po, kaya marami po na hindi nakakaunawa ng salita ng Diyos, sapagkat iba yung tinanggap nilang Espiritu, it is not the Spirit of Jesus, but the Spirit of the Word. Kasi ang sabi po dito, ang tinanggap natin ay hindi Espiritu ng sanlibutan, kundi Espiritu mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Kaya nga, unless a man be born again, he cannot seek the kingdom of God. So sa madaling salita, pag tinanggap mo na si Jesus ng buong buo, nanalig ka sa Kanya ng buong buo, doon tayo magkakaroon ng kaunawaan sa salita ng Diyos. Kaya siguro, kapag tinanggap na natin yung salita ng Diyos, hindi na tayo magre-reklamo. Everything that we heard from the words of God, hindi mo na i-reject yan. Amen. Ganun po yung tinatawag na nanalig at tumanggap sa Panginoon. Ang pananalig at pagtanggap natin sa Panginoon, yung kapag nakarinig ka ng salita ng Diyos na nag-contradict sa buhay mo, tatanggapin mo pa rin yun at pananaligan mo. Amen. Hindi yung para bagang magagaling ka agad, ay hindi, ayoko, hindi totoo yan, mali yan, meron ganito yan. Meron agad tayong depensa doon sa napakinggan natin. It is wrong. Ang ibig sabihin nun, we're still not understanding the Word of God. Hindi pa rin po natin naiintindihan yung salita ng Diyos. Kaya nga mapapansin po natin, marami po yung kumaging parang ups and down, to and fro, pagdating po sa Panginoon. Kumaging parang hindi po tayo kumaging direct-diretso nga pagdating sa Panginoon. Kasi nga, kung minsan, pumapabor sa iyo ang sitwasyon, pumapabor sa iyo ang words. Sa pag-church noon, pinakabili ko, nape-bless talaga ako. And the next day, ayun na, na-review na yung spirito ko. Naku, walang kwenta doon sa church na yun. So meaning, hindi po ganun talaga yung tumanggap ng spirito ng Diyos. Whether masarap ito sa panlasa mo, whether hindi masarap, mapakla, masakit, o panis yung binibigay sa'yo, pero walang panis po na word of God, ha? It is always fresh. Amen. So sa madaling salita, kahit hindi masarap sa panlasa mo, itong naririnig mo, tatanggapin mo yan ng buong puso. Kahit na nakakapag-rebuke ng Espiritu mo yan, tatanggapin mo yan because that was coming from the Lord. Kaya hindi niyo po napansin po yung mga Israelita po noon, takip po sila ng takip. Humingi sila ng pagkain, binabaan po sila ng fresh manna. So kung bumaba sa kanilang fresh manna, tuwa-tuwa sila, kumain sila, nasa galletas. Wow, ang sarap dito, di ba? Samantala sa panahon natin ngayon, magkano na yung galletas de patatas ngayon? Di ba? Halos hindi ka na makabili nga po ngayon ng galletas de patatas eh. So kung titignan po natin, sa panahon po nila, ibalik lang yun, pinapaulan sa kanila. Pero, pero ano nangyari sa kanila? Tumanggi pa sila, nagreklamo. Puro na lamang pang ito, wala pang karte. Nagreklamo na naman sila. So ang hindi nila napapansin po dito, yung tinuturo sa kanila ng Panginoon kung bakit fresh manna muna ang ibinigay sa kanila ng Lord. At hindi po yung mga fresh meat ang ibinigay sa kanila. Alam niyo po ba na may nakapaloob na aral po sa nila doon? At nakapaloob na aral sa atin doon? Alam niyo po ba kung bakit tayo binigyan ng fresh manna po noon? Because that manna is Jesus. Ang gusto ng Lord talagang ipakain sa atin si Jesus. Kaya nga sabi po ni Jesus unless na kumain kayo ng aking laman at uminom kayo ng aking dugo. So doon po tayo pag-aharian talaga ng Lord Kaya marami po sa atin, pag kita nyo ng tanggip, pag pinapakain po tayo ng fresh manna. Nagre-reklamo tayo, wala pa masarap ng karne dyan, wala pa karne ng pupo dyan. So naghahanap tayo ng karne, meaning flesh. Amen. Yan po kadalasan ang nangyayari sa mga Kristiyano sa panahon po natin ngayon. Hindi po sila masiyahan doon sa bread of life, sa pagkain nagbibigay ng buhay, which is the Word of God. Ang sabi po sa atin, man does not live on bread alone, but through the words that coming from His lips. So sa madaling salita, ito po pala yung magbibigay sa atin ng relasyon na tapat sa Panginoon at totoong pagtanggap at totoong pananalig natin sa Panginoon. Kaya kung mapapansin po natin dito, para maintindihan mo ang salita ng Diyos, tanggapin mo si Jesucristo sa buhay ng totoo. Amen? Totoo at hindi huwan. Kasi once na tayo, nagre-reklamo tayo, ibig sabihin, hindi mo totoong tinanggap si Jesus sa buhay mo. Na kahit na i-rebuke ka ng buong Bible, I tell you, tatanggapin mo yan because that is truth. Jesus is the truth. So hindi po tayo maliligtas kung hindi po natin tatanggapin yung katotohanan
Kaya nga never complain when we listen to the words of God. Huwag tayo magko-complain. Tanggapin mo po lamang ito. Tuloy po natin. Sabi ng verse 13. Kaya nga, kami ay nangangaral hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, hindi sa pamamagitan ng Espiritu, ang ipinapaliwanag namin ay mga katotohanan espiritual para sa mga nagtataglay ng Espiritu. Kaya pala nagagamit ang tao once they listen or once they heard the teaching that coming from the words. Ano pong nangyayari? Kasi hindi po ganap yung espiritu na taglay po nila, espiritu pa rin ang sanlibutan. Ang ipinapaliwanag namin ay mga katotohanan espiritual para sa mga nagtataglay ng espiritu, sabi po sa atin. So, ibig sabihin, hindi na po tayo mahihirapan unawain ang salita ng Diyos if the Spirit of Jesus dwelling upon us. Sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa espiritu ng Diyos. So, gano'n lamang po kasi ito yun. Kapag lagi mong nire-reject yung aral sa iyo, lagi mong nire-reject yung words of God, still wala pa yung pagsama ng Espiritu ng Diyos sa buhay mo. Amen. Still wala pa sa iyo. Amen. Kaya nga pag minsan, nakakala po natin, kung marami na tayong verse sa Bible na alam, akala natin talagang gusto, ganap na yung relasyon po natin sa Panginoon. Pero ang hindi natin naiintindihan, simple ganito yan. Kung talagang totoong may relasyon ka sa Panginoon, kahit masaktan ka ng salita ng Diyos, hindi ka magre-reklamo. Amen. And that was a true believers to Christ Jesus. And that was a true relations to Jesus. We accept and believe. Amen. Pag sinabing accept and believe, kahit na yung marinig mo, basta nandito, it was written, and coming from the lips of God, tatanggapin mo yan. Lord, kahit masakit to, Lord, para sa akin to, para sa ikabubuti ko, this is the way towards you, Lord. So I will accept it. Ganun po naman yung ating response pagdating po sa salita ng Diyos. Kung talaga tayo may relasyon na po talaga sa ating Panginoon. Ano pa sabi dito? Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Lumagay ka sa Espiritu ni Kristo. Amen. Lahat ng bagay na narito, mauunawaan natin. Amen. Hindi ka masasaktan. Kahit nasasaktan ng kalooban mo, hindi ka masasaktan. Amen. Bakit nandun ka sa Espiritu ni Kristo? Amen. Kung meron kang masasaktan, walang ibang kundi si Jesus. Ang sabi ni Jesus sa Exodo, ang sabi po sa atin, ipagtatagulo kayo, wala kayong gagawin. Amen. Ibig sabihin, when the presence of God, when the presence of Yahweh was there for us, kahit na anong mangyari, hindi tayo pababayaan ng Lord na masaktan, kundi dadaan muna sa kanila. Accept and believe that the Spirit dwells in you. Pag tinanggap mo na nalig ka kay Kristo, yung Espiritu ni Jesus magdadwell sa iyo. Amen. Sa oras na tinanggap mo ng totoo at nanalig ka ng totoo sa Panginoong Jesucristo, yung oras na yun mismo bababa sa iyo yung Espiritu ni Jesus. Kahit na sa oras na ito, sa pakikinig mo ng salita ng Diyos, kapag ikaw totoo kang tumanggap kay Kristo at nanalig ka kay Kristo, yung mismo oras na ito, bababaan ka ng Espiritu ni Kristo. At magiging maliwanag yung pag-iisip mo. Kaya nga ang tao, reject pagdating sa Panginoon. Kaya ano nangyayari? Hindi nila ma-feel yung presence ng Lord. Hindi nila maunawaan yung tinuturo sa kanila. At hindi nababago yung kanilang buhay. Why? Because of the absence of the Spirit of God in them. Amen. Wala. Hindi nakapasok sa buhay nila. Pero once na nakapasok sa buhay mo, yung Espiritu ng Diyos, yan yung magpapasigla ng relasyon mo kay Kristo. At lahat ng bagay kay Kristo, tatanggapin mo at pananaligan mo sa buhay mo. We believe in the Word, but it does not remarkable to His heart. Alam niyo po, ito po si Nicodemo, okay, nananalig siya sa salita. Kasi nagtuturo po siya ng ng batas ng Diyos. Pero ang problema doon, hindi naman tumatatak sa puso niyo. Turo lang siya ng turo. Mga kapatid sa Panginoon, hindi lang basta po pagtuturo tayo, kundi kailangan tumatatak sa puso natin yun. Hindi lang basta nakikinig tayo, kundi tumatatak sa puso natin yung mga pinakikinggan natin. At yun po yung born again na tinatawag. Yun po yung totoo talaga na may relasyon na sa ating Panginoon. Now, alam niyo po ba kung bakit hindi tumatatak sa puso po nila?
yung salita ng Diyos? The reason is because his relations to God is broken. By means of what? This sin. Yung kasalanan. Amen. Alam niyo, kung tutuusin ng kasalanan, hindi napuhan lang yan sa bawat tumanggap talaga at nananalig kay Jesus. Bakit? Kasi once na isinuko mo yung kasalanan mo sa Panginoon, bababa pati sa iyong Espiritu ng Diyos. Kasi He's willing to forgive us. Amen. Sa lahat ng pagkamasanan natin, ang Diyos talagang willing talaga na patawarin tayo sa mga kasalanan natin. Kaya lang ang problema nga kasi, tayo yun nare-reject eh. Pinapatawad ka na ng Diyos, pero nire-reject mo ba? Bakit? Because we choose the Word rather than the Word of God. Choose Jesus in your life. Amen. Piliin mo si Jesus sa buhay mo, makita mo, ang bilis nating mapatawad sa kasalanan natin. Alam niyo, kahit na maglingkod po tayo na maglingkod sa Panginoon, kung hindi magiging ganap yung relasyon po natin kay Kristo Jesus, paliwala po. Kahit mag-church ka na mag-church, kahit araw-araw nandito ka, kahit walang service, nandito ka, hindi magiging ganap yung relasyon mo sa Panginoon kung tayo po mismo hindi natin mauunawaan at hindi tatatak sa puso natin yung salita ng Diyos sa buhay natin. Kailangan very understandable tayo pagdating sa Word of God. Huwag mo sabihin na, hindi ko naman naiintindihan yung pinipreach ni Pastor, matutulog na lang ako. Basta po na lang ako ito, bahala na, basta hanggang sa matapos yung salita ng Diyos, okay na sa akin. Unawain mo, intindihin mo na mabuti. Amen. Dahil hindi ka nakakaintindi ngayon sa oras nito, hindi mo na uunawaan yung words of God. Pero once you desire, Lord, gusto ko maunawaan yung sinasabi ni Pastor about your words. Lord, gusto ko talaga na maunawaan, pumasok sa puso ko yung salita ng Diyos. O mismo, bababa yung Espiritu Santo, yun ang magpapaunawa sa iyo. Kasi yung desire ng puso natin, tinitignan ng Lord. Amen. It is not simply, I accept and believe Christ Jesus. Pero nasilip niya yung puso mo, walang laman. Nasilip niya yung puso mo, empty. Pagdating sa mga bagay sa Panginoon, kaya hindi mo pa rin maiintindihan talaga yung salita ng Diyos. Pero, tanggapin mo si Jesus, na kahit nasasaktan ka, kahit sabihin mo na sarado ka na sa pagsubok sa buhay, kahit sabihin mo na, pinag-persecute ka, inuusig ka, tanggapin mo pa rin yung mga bagay mo, kahit makasalanan ka. Alam niyo po, yung babae po na nahuli, na namalun niya, kung tutusin, pwede na patayin niya. Kasi yun ang batas ng mga Hudyo po nung araw eh. Pag nahuli ka sa pangangamalun niya, pwede ka na patuhin, patayin. Pero nang lumapit kay Jesus ito, alam ni Jesus yan eh. Actually, ginamit na kasangkapan, ito po mga Hudyo po nung araw, para dalhin po itong babae na ito sa harapan ni Jesus. Tingnan niyo po niya, even the enemy can use by Jesus, can agree by Jesus to bring you into Christ Jesus. Amen. Pasigin niyo po yun. Di mo po ba napansin, minsan may kaaway ka, inaya ka sa church, mas ikaw pa yung nag-stay, yung kaaway mo na wala. Di mo napansin yun? Di ba kaya mga ganon? Amen. Totoo yun. Kasi itong mga Hudyo na ito, gusto nila hatulan talaga itong babae na ito. At gusto rin nila na mahuli nila ito po si Jesus sa maling hatol. Pero ano sabi ni Jesus? Hindi nagsalita si Jesus. Diba? Kundi, anong ginawa ni Jesus? Isang bagay na sinabi niya. Bumato ang simang walang pagkakasala. And then, umupo siya. Tapos, pagkaupo niya, nagsulat siya sa lupa, parang pinaalala niya sa iyo yung kasalanan. Amen. At sinabi niya sa iyo, hindi niya sinabi, ikaw, mamamatay tao ka. Ikaw, masobra ka pa nga ng alun niya eh. Ikaw, pumapatay ka pa nga eh. Hindi niya sinabi, kundi sumulat lang siya sa lupa. It is the sign of the law of God. Amen. Yun yung ipinakita niya dito sa mga tao dito. Kaya nung pagtayo ni Jesus, tinanong niya yung kanyang, yung babae, meron pa pumato sa'yo. Wala po. Mga kapatid sa Panginoon, ano po ba ibig sabihin po dito sa atin? Hindi dahilan na may kasalanan ka. Isang bagay lamang po yun. Yung true desire ng puso mo, kaya-kaya ang patawarin ng Panginoon. Amen. Pero ang sabi ng Lord, kailangan lamang po na tayo po ay lumayo sa kasalanan. Amen? Amen? Relations to Jesus brings your desire to depart from the word sin. Yung po relasyon po natin sa Panginoon, yun po yung nag-aalis po sa atin sa kasalanan eh. Kaya hindi nyo napapansin, dati talagang pil na pil mong pagawa ng kasalanan, hindi po ba?
Amen. Ako natatandaan ko po ng araw, kapag gumawa ako ng kasalanan, ay pinagmamalaki ko po sa mga kaibigan ko, alam mo, ganyan, kinukwento ko pa. Di ba? Yung kiss and tell po tayo ng araw eh. Gagawa ka ng kasalanan, ikukwento mo sa buong barkada mo. Di ba? Kumisan na, kahit hindi totoo, kinukwento mo pa eh. Proud na proud ka pa sa kasalanan mo. Di ba? Totoo, hindi. Totoo po yun. Pero ngayon, pag nakagawa ng kasalanan ako, Diyos ko, sana wala nakakita sa akin, Lord. Sana wala. Di ba? Nagtatago ka. Bakit? Kasi kinukumbig ka na eh. Kasi mayroon na yung Spirit of Jesus nandito. Mayroon ka ng relasyon na sa Panginoon na ino-workout mo na. Kaya ka nakukumbig because yung kung relasyon yun, ino-workout na ng isang Kristiyano. At ayaw mo na masira yung bagay na yun. Kaya meron po tayong conviction. Amen. Kaya ano po sabi po dito? 1 John chapter 3 verse 9. Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nananatili sa kanila ang binhi mula sa Diyos. Ano po yung binhi na yun? The words of God. Alam na natin yung words eh. Kaya nga every time nagagawa ka ng kasalanan, you go to Jesus and repent. Amen. Ang bilis tumakbo kay Jesus, Lord, patawarin mo ako, Lord. I didn't mean to do this, Lord. Ayoko talaga ito, Lord. Kaya na. Ganda niya, Lord eh. Sarap kasi yumaman, Lord eh. Di ba may mga ganun po tayo? Pero still, the convictions of the word was there. Tinaniman ka na eh. Pero ito po ang masasabi ko sa iyo, kapag hindi ka nakukundig, kapag kinukundig ka ng word of God, I tell you, there is something wrong with your relations to God. Amen. Mayroong mali sa relasyon ko sa Panginoon, baka hindi paganap yung iyong relasyon sa Panginoon, kung bakit hindi ka pa nakukundig doon sa bagay na yun. Always remember na tayo po ay mayroon ng binhi na itinanim mula sa Diyos. Kaya itong binhi na ito na po yung kukontra doon sa mga bagay na makasanlibutan ginagawa ng isang tao. Always remember, ang sabi po sa atin, kaya natin naiintindihan ang salita ng Diyos dahil ang tinanggap natin ay hindi espiritu ng sanlibutan, kundi espiritu na mula sa Diyos. So this means that yung the seed na itinanim niya dito sa puso natin, it is the Spirit of Jesus, the words of God, Jesus himself. Kaya hindi mo po ba napapansin, ayaw na ng Lord, ayaw na ng binhi na yun na pagkakasala ka pa. Kung kontra na yung binhi na yun sa kasalanan mo, sino po dito yung nag-enjoy pa sa kasalanan niya? Huwag niya sabihin, Pastor, wala ka akong kasalanan, hindi ako gumagawa ng kasalanan. Sinungaling ka. Kasi ano sabi po ng Biblia? Kamambi po ng God. Sinabi po ng 1 John, basahin po natin para maniwala po kayo. Okay, open your Bible. Sabi po dito sa 1 John chapter 1 verse 10. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang Kanyang salita. Ang sabi sa atin, kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, ginagawa natin sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang pakilakas nga po. Salita. Pakilakas nga po. Salita. So, ibig sabihin po nito, ito rin po yung binhi na sinasabi po dito, na itinanim sa atin ng Diyos. Kaya nga tayo, kapag nagkakasala tayo, aminado tayo, naku Lord, mali itong ginawa ko, naku Lord, nagkasala ako, Lord, hindi ako enjoy dito sa kasalanan na to. Actually, hindi ka talaga mapakali. Pag nagkakasala ang isang tao, hindi talaga mapakali. Why? Because you accept and believe to Christ Jesus at yun yung relasyon na bumubuo sa iyo na kapag ikaw ay nagkakasala, makikita mo hindi ka nakapati na gumawa ng kasalanan. Amen. Meron po ba sa atin dito na hindi pinagsisisihan yung kasalanan? Then I tell you, walang sa-isa yung ginagawa natin. Kailangan natin, we must repent our sin to Jesus. Amen. Before it's too late, may pagkakataon pa tayo na lumapit sa Panginoon at i-repent yung mga bagay sa Panginoon. Amen? Amen. Tuloy po natin. What do you think the relations of man to God? Ano ba yung sa pagkakaintindi po natin? Ano po ba yung relasyon natin sa Panginoon? That He is our Father, right? Amen po ba yun? Siya po yung ating Ama. Kaya nga meron po tayo ng tinatawag na the Lord's Prayer, which means, ano sabi po dito? Ama namin nasa langit. Amen? Amen. When we pray, anong tawag natin? Ama namin. Our Father.
tinatawag natin siyang Ama. Kaya nga po tayo nakakatawag na sa Kanya at Ama. So, tayo po mismo ay binigyan tayo at pinahintulutan tayo sa believer to Christ Jesus, pwede na tayo makatawag ng Ama. Amen. 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 Kaya nga kapag tayo po ay buo ng relasyon sa Panginoon, we can call Him Father. Amen. Amen. Kaya huwag kayong tatawag ng Father niyan sa pati-pati, sa kanto-kanto, kung saan sulok niyan. Diba? Kung minsan pa nga, merong Father. Amen? Hindi po ba kayo nakakita ng gano'n? Na kung minsan si Father. Ha? Aminin po natin. Isa na yun, sin. Diba? Kasalanan din po yan eh. Amen. Nandiyan po ba tayo? Kaya nga po, huwag tayong tatawag ng Father. Kasi there is only one Father. Kahit na nga yung tatay natin dito, hindi natin pwede tawagin Amay. Naniniwala ba kayo doon? Amen. Eh, ano tatawag mo sa tatay? Tawagin mo, pare na lang. Pare, pasok na mo ha. Parang yung kwento, Yung kwento, sabi niya gano'n. Mag-aaral ka, may exam ka. Pag hindi ka nag-aaral, at hindi ka nakapasa, sabi niya doon sa anak niya, pag hindi ka nakapasa, pakita mo sa akin yung exam mo, yung resulta ng exam mo. Pag hindi ka nakapasa, huwag ko na akong tawaging Ama. Sabi niya gano'n, dito na, dumating. Nandiyan ka na pala, sabi nung anak niya. Oo, pare, nandito na ako. Wala bagsak eh. Hindi na gawin yun. Sabi niya, huwag mo na akong tatawagin Ama pagka hindi ka nakapasa. Pipigil naman tumawa. Hindi ba gusto na tumawa, pero pinipigilan pa yun. Alam niyo, kapag pinigilan niyo yung tawa, sa iba lumalabas yan. Ayun eh, bahala kayo, makiramdam kayo dyan sa mga katabi ninyo. Pag hindi marunong tumawa yan, for sure yan. May toxic na lalabas dyan. Ingat kayo sa mga katabi ninyo. Alam niyo, mas tahimik, mas matitipog-pupuga yan. Hindi na mo yun. Kaya pakiramdaman niyo yung mga katabi niyo, pag sobrang tahimik yan, dalawang bagay lang yan. It's either bad breath o kaya naman bububuga ng takot siya. Amen. Joke lamang po yun. Pero yun po yung katotohanan po nun. That our relations to God is our Father. Tandaan po natin yan. He is our Father. Sabi po na Mateo 6:9, ganito kayo manalangin, Ama naming nasa langit, sambahin-nawa ang iyong pangalan. So there is only one name. Jesus represents the Father. Amen. Kaya nga, every time that we accept and believe Christ Jesus, we accept Him as Father. Amen. Kaya ganun po tayo sumamba sa ating Panginoon. That's why we honor God. Amen. Di ba? Sa ating paglilingkod sa Panginoon, we honor God. Sa ating pakikinig sa salita ng Diyos, we honor God. Kahit na sabihin mo, masakit para sa akin yung katotohanan, we still honor God. Amen. Kaya tayo magagawa because tayo yung mga anak lamang eh. Subukin mo, suwayin mo yung tatay mo. Tingnan mo, yung tatay mo ba nandito sa lupa, suwayin mo, tingnan mo kung hindi ka tamaan. Amen? Nasubukan niyo na po ba yun? Ako dati, lagi ako nadadagupan ng tatay ko. O kapag medyo sumasagot-sagot ako sa tatay ko nung araw, ay naku, sigurado, susubsub talaga ako sa batok sa akin. Kasi ganun po ang Ama. Kasi, paano magtatawagin siyang Ama kung wala tayong respeto sa Kanya? Amen. We cannot call Him Father kung hindi po natin siya tinirespeto sa buhay po natin. Amen. That's why, kapag nangangaral po ang Panginoon at kapag binibigkas niya yung Kanyang mga salita, we honor the words of God. Amen. Tatanggapin natin yun as our respect to Him, as our honoring with Him. Ganun po yung pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi po yung laging bumubulong ako. Ha? Pag nakarinig po, bubulong. Wala namang kausap. Kaya nahipan ng hangin. Paglabas ko, bumubulong. Kaya naman, naglalakad na sa plaza, kinakausap. Nahipan na eh. Bakit? Kasi kakakontra niya doon sa salita ng Diyos na napapakinggan niya, nahipan ng hangin. Kaya kahit nasa labas nagsasalita na mag-isa. Amen? Okay. Sabi mo naman tayo, Malakayan, chapter 2, verse 10.
Hindi ba iisa ang ating Ama? Hindi ba iisa ang Diyos ang lumalang sa atin? Kung gayoy, bakit nagtalaksil tayo sa isa't isa at nilalapastangan ang tipan ng ating mga binuno? Ano po ba ibig sabihin nito? Yung pagtataksil po natin sa panahon po natin ngayon, yun po yung paglabag natin sa Kanya at pagtanggi sa kalooban ng ating Diyos na buhay. So, ibig sabihin po pala, tayo po mismo kailangan na sumunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat kung tayo po hindi susunod sa kalooban ng Diyos, ay isang uri ng pagtataksil sa Panginoon. Amen. Kaya nga, galit na galit ang Diyos sa mga taksil niyang yung mga tao na pinili niya nung araw na nagtaksil sa Kanya. Amen? Diba? Iba yung kanilang sinamba, iba yung kanilang itinaas. Kaya itong mga tao ito, taksil. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang taksil. Huwag kang taksil. Yeah. Amen? There is only one Father. And we do respect our Father. Kasi pag hindi natin nire-respeto yung ating Ama, ang ating Diyos, ang ibig sabihin nun, taksil tayo sa Kanya. Sino yung inyong re-respetuhin? Kaya nga kung minsan sa panahon po natin, mas nakikinig tayo sa tinig ng tao kaysa sa tinig ng Diyos sa buhay po natin. God wants to restore the Father and Son tandem. Gusto ng Lord na maibalik yun. Amen. As He do to Christ Jesus as His Son, ganun din po yung gusto sa atin ng Panginoon. Kaya nga, He gave His only begotten Son para na sa ganun, ma-restore po yung relasyon po natin sa Ama. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo. That's why we honor and we respect the words of God. Kaya nga, itong pakikinig natin sa salita ng Diyos, ay malayang-malaya po natin tinatanggap at pinananampalatayaan. Sabi mo doon sa katabi mo, yung salita ng Diyos na napapakinggan mo. Yung salita ng Diyos na napapakinggan mo. Kailangan tanggapin mo at pagalingan mo. Kailangan tanggapin mo at pagalingan mo. Amen? This is how we believe and accept God. Amen. Hindi yung tinatanggap kita, Christ. Nananampalataya ako sa iyo, Christ. Pero kapag inaralan ka na ng salita ng Diyos, nagko-complain tayo. Lumalaban tayo. Kaya nga, hindi nabubuo yung tinatawag na relation of man to God. Amen. Kaya nga, we cannot dishonor the word of God in us. Kundi hindi po talaga ma-restore yung ating ugnayan sa ating Panginoon. Amen. Because remember, Jesus is the Word. Now, if we contradict the Word, o sasabihin natin, hindi naman tama yan. But this is the Word eh. It is already written. Ito na eh. Pinapahayag na sa atin eh. So sa madaling salita, we will get Christ Jesus and how we can restore the relations of man to God. Paano po mabubuo po muli yun? Paano maibabalik po muli yun? Kaya nga, sasabihin naman po natin, I accept and believe Christ Jesus. No way. Kung hindi mo tinatanggap ng buo yung tinuturo sa iyo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita, sapagkat this is the Spirit of Jesus. Amen. At sino lamang daw po yung nakakaunawa? Those who receive the Spirit of Jesus. Amen. Yung lamang nagtataglay ng Espiritu ni Jesus ang nakakaunawa ng mga bagay na spiritual. So, paano natin maiintindihan talaga yung mga bagay kay Jesus? Paano natin maiintindihan na mabubuo yung relasyon natin kay Jesus if we reject the words of God? Come on, kapatid sa Panginoon, ayusin na po natin yung ang kaisipan po natin. Amen. Sapagkat sayang po yung mga bagay na tinuturo sa atin ng Panginoon. Amen. Even though hindi mo gusto yung salita ng Diyos, tanggapin mo pa rin dahil salita pa rin ng Diyos niya. At walang sino man pwede mag-reject na salita ng Diyos kahit na sino. Amen. Even the angels of heaven, hindi nila pwedeng i-reject to. Isang tao lamang, isang nilalang lamang ang pwedeng mag-reject dito. Gusto mo, doon ka. Gusto mo, manood ka ng dear salita. Huwag niyo pa panoorin niya ha. Mali-mali po yun. Amen? Amen. Nakita niyo po nung una, di ba? Nung una, nagpakilala sa atin si Santa. At ngayon naman, ito na. Ina-expose na nila kasi malapit na dumating si Satan. Kaya ang ginawa nila, binaligtad na nila ngayon, yung end, nilagay na nila ngayon doon sa dulo. Amen? Amen. From the middle to the last. Kasi ano ba pinapakita doon? Yung dating Santa is the midst of our needs. Yun ang pinapakita doon. And then, noong ito na si Satan, malapit na dumating din si Satan,
siya na ngayon yung naghihintay sa iyo at the end. Kaya never. Huwag kayong papataya. Amen. Kaya yung mga anak niyo na naniniwala pa rin kay Santa Claus, i-close niyo na yun. Santa Claus. Close na sabi si Santa Claus. Close mo na sa buhay niyo. Amen? Amen? There is only one relations that we need to restore in our life. And not your relations to Satan. Tandaan po natin yan. Kasi yan ang gusto nilang gawin eh. Gusto nilang ma-restore po yung relation ng tao kay Satan eh. Kaya nga nakita nyo, ina-expose niyo yun. Now, ang sabi po dito, God wants to restore the Father and Son tandem because He wants us to be like as Christ, His Son. Gusto niya kasi na maging tayo po katulad ni Jesus eh. Kaya nga para maging katulad tayo ni Jesus, kailangan po isabuhay natin ang salita ng Diyos. Whether you like it or not, babanggaman sa buhay mo at hindi mo man gusto yung mga bagay na ito, tanggapin mo pa rin yun. Because sabi po natin, ang sino man tumanggap at manalig sa Kanya ay pinagkalooban ng karapatan maging mga anak. Amen. Amen. Romans chapter 8, verse 29 to 30, sapagkat sa mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Ang mga pinili niya noon pangunay Kanyang tinawag at ang mga tinawag ay Kanya rin pinawalang sala at ang mga pinawalang sala ay Kanyang binabahagian ng Kanyang kalwalatian. Ang sabi po dito, ganda, no? Tayo po lahat pala, pinili ng Diyos, tinawag ng Diyos para bahagian tayo pagdating ng araw sa Kanyang kalwalatian. So, huwag po natin tatanggihan po yung pagtawag sa atin ng Panginoon. Ano po? Kaya ka pala tinawag dito kasi gusto ka ng Diyos na maging katulad ng Kanyang anak. Amen? Pwede ko ba makibulong doon sa kapatid mo? Kaya ka pala tinawag. Ha? Ano? Yun ka sasabihin. Kaya ka pala tinawag. Kasi may utang ka. Ano, kaya pala tinawag kasi pinili ka para bahagian ka sa Kanyang kalwalatian. Kaya pala tinawag at pinili ka para bahagian sa Kanyang kalwalatian. Yeah. Hindi niya napansin mo kaya ka bumubulong lang sa Kanya kasi malapit ka. Diba? Hindi niya napansin po yun. Yan, may nag-share sa inyo, hindi ko alam kung sino nag-share po sa inyo. Kaya po pala bumubulong ang Lord sa atin kasi He was beside close to us. Diba? Nandun na pala siya, kaya siya bumubulong na doon dispersion sa inyo. Pero huwag ka magkakamali, si Satan din, nandito lang yun. Bumubulong din yan. Pastor, bakit kayo sigaw kayo na sigaw? Kasi nga, layo yun. Yeah. Amen. Pagka naririnig niyo yung pastor na parang pasigaw sa iyo kung magsalita, ibig sabihin malayo ka. Pero pag binulungan ka ng pastor, ibig sabihin niya, close ka na kay Lord. Amen. Pastor, ibig ba sabihin, tayo lahat hindi close, Lord? Hindi na po bahala mo ka. Kung close kayo kay Lord o hindi. Pero ang alam ko po doon, tayo po dapat talaga na mabuunan din ang relasyon natin sa Panginoon. Amen? Amen! How to have a relationship with Father? Paano po ba tayo magkakaroon ng relasyon sa Panginoon? Tatlong bagay. Tatlong bagay ang kailangan mabuo po sa isang tao. Una, to know Him. Kalawa, to love Him. And to serve Him. Kailangan po itong tatlong bagay na ito ay kailangan na matutunan po natin ito sa buhay po natin. For us, having this relationship with our Father. Hebrews chapter 6 verse 10, pagkatarunungan ng Diyos, hindi niya lilimutin ang inyong ginawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita at hanggang ngayon, ipinapakita sa paglilingkod ninyo sa inyong mga kapwa Kristiyano. Ano rin po yung tatlong bagay? To know Him. Hindi niya lilimutin ang inyong ginawa. Ang pag-ibig, to love Him. Ng inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinapakita sa paglilingkod to serve Him. Amen. Mga kapatid sa Panginoon, this is how we restore our relationship to God. Hindi mo pwedeng always only knowing God only. Hindi yung pwede yung kikilalanin mo na si Jesus sa buhay mo and after all, paano na? Hindi mo siya mamahalin. At kapag minahal mo na siya, hindi mo siya paglilingkuran. Kailangan to know Him, love Him, and then you serve Him. At ito po yung kabuuan po ng kailangan na maging relasyon po natin sa Panginoon. Pwede po ba malaman, sino po hindi nakakakilala na sa Diyos?
Sino po dito yung nagmamahal na sa Diyos? Sino po dito yung naglilingkod na sa Diyos? Uy, naglilingkod na lang sila. Aminin, mga kapatid. Sige, sino po dito yung naglilingkod na sa Lord? Oo, yung mga tumaas, umabing na sila. I don't believe that you love Jesus already or you know Jesus already if you won't love Him and especially if you won't serve Him. Kung hindi mo siya paglilingkuran sa buhay mo, hindi mo siya lubos na kilala at hindi mo siya lubos na minamahal. To know Him, sabi dito, to know Him, to understand something, to have a clear and complete idea of something. Yung bang parang kilala mo siya, may idea ka doon sa mga bagay-bagay sa buhay niya, alam mo kung ano yung gusto niya, alam mo kung ano yung ayaw niya, alam mo kung ano yung mga bagay-bagay na parang nasa kalooban niya. Yun po yung pakilala natin sa Panginoon. Not only you know the name of our Savior. Amen. Hindi na ba siya, alam ko pangalan ng aming Savior. Di ba si Jesse? Kasi sumasabi tayo, Jesus na nagsasabihin, nasabi pa Jesse. Alam ko, kilala niya, no? Mga kapatid sa Panginoon, hindi lamang basta alam natin yung pangalan ng Diyos sa buhay po natin. Kailangan yung complete understanding and complete and clear idea na meron tayo pagdating sa Kanya. Amen? First John chapter 4, verse 6. Ngunit tayo sa Diyos, ang sino man kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Ngunit hindi nakikinig sa atin ang sino man hindi sa Diyos. Sa ganito nga natin nakikilala ang Espiritu ng katotohanan at ang Espiritu ng kasinungalingan. Tanungin mo ngayon sa oras na ito yung katabi mo, nakikinig ka ba? Nakikinig ka ba? Yan ang problema eh. Sabi natin, I know Christ Jesus, pero hindi naman tayo nakikinig. Ang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin, sabi po ng Panginoon. Hindi sila nakikinig sapagkat hindi, sa atin, ang sino man hindi sa Diyos. Ngayon mga kapatid sa Panginoon, nandito ka ngayon, nakikinig ka ba? Pakita mo nga yung katabi mo. Nakikinig ka. Uy, bawal magsinungaling ha. Dapat makikinig po talaga tayo. Amen? Huwag nyo nilibangin yung sarili nyo. At most especially, huwag nyo nilibangin sa pagtulog. Amen? Kasi kapag hindi ka nakinig talaga, ang ibig sabihin niyan, you don't really know God in your life. Kapag lagi tayo nakikinig, honesty, kilala ko ng Diyos. Hindi na basta, I know Jesus. He is my Savior. Siya yung napano sa krus. Hindi naman po yun. Kailangan yung kabuuan na salita, pinakikinggan po natin sa Panginoon. Amen. And you must believe it. Amen. At kailangan po na yung ating pinakikinggan ay pinananaligan po natin. Amen. Sabi nga po natin, tinatanggap at tinatanggap at pinananaligan. Pakilakas, tinatanggap at Pinananaligan. This is how we listen to the Word of God. Ganon po tayo makinig. Kasi yung mga hindi nakikinig ay hindi mula sa Diyos. Amen? Sa ganito nga natin nakikilala ang Espiritu ng katotohanan at ang Espiritu ng kasinungalingan. If you always keep contradicting the words of God, you belong to the lie. Amen? Amen. You belong to the liar. At alam natin kung sino po yung sinungaling. Amen. At hindi po tayo galing doon, kundi galing tayo doon sa katotohanan, into the truth of Christ Jesus. Amen. Kaya katanungin mo ulit yung katabi mo, ikaw ba willing ka makinig? Ikaw ba willing ka makinig? Three gifts given to us when we know God. Kapag kilala natin ang Panginoon sa buhay mo, okay, tingnan po natin, bigyan natin ng liwanag po yung mga bagay-bagay sa buhay po natin. Marami po nagsasabi na sila may kaalaman na. Meron silang talagang totoong kaunawaan pagdating sa Panginoon. Pero alam niyo po ba, if you really know God, doon pa lamang po mangyayari yung bagay na yun. Tatlong kaloob sa atin ng Diyos pag kilala natin siya. Una, spiritual knowledge. Kaya tayo nakakaunawa na doon sa mga bagay because of the knowledge that given to us by God. Kaya hindi mo mapapansin, parang very familiar na sa iyo yung salita ng Diyos kapag pinibig ka sa harapan. Amen. Why? Because of the Spirit of God. Amen. Yun yung kapag nagpapamiliarize sa iyo sa mga salita ng Diyos. Hindi mo pa nga nababasa yung Biblia, pero parang bakit ganito ang liwanag ng dating sa akin itong salita ng Diyos. And what else? Yung tinatawag na spiritual hearing. Hindi nakakalagpas sa iyo yung mga aral. Bakit? Pasok palagi sa pagdinig mo.
Bakit? Kasi itong spiritual hearing is designed only to the things in the truth. Amen. Doon lamang sa mga katotohanan na nanggagaling kay Jesus. Kapag yung mayroon kang tinatawag na spiritual hearing, spiritual ear, ang ibig sabihin niyan, ang mapapakinggan lamang po niyan, those things belong to Jesus. Eh, pero bakit ang dami po mga Kristiyano hanggang ngayon nakakapakinig pa rin ng mga galing kasilita? Ibig sabihin nun, hindi spiritual ears or hindi spiritual hearing ang kanyang ginagamit. Amen? Naiintindihan po natin? Amen. That's why it is very important to know God in our life. Kailangan talagang kilala natin si Jesus. And how can we know truly Jesus in our life? By the Bible. By the words of God. Kaya nga hindi na mahirap sa atin na makinig ng salita ng Diyos. Amen. Tanungin mo nga sa katabi mo, nahihirapan ka ba makinig ng salita ng Diyos? Nahihirapan ka ba makinig ng salita ng Diyos? Alam niyo, yung salita ng Diyos, kapag pinapahayag na yan, nabubuhay ka na. Amen. Bakit? Kasi pasok na pasok palagi sa tenga mo yan, because of the spiritual hearing. And last is the spiritual truth. Laging yung katotohanan, yun yung talagang nag-prevail sa buhay ng isang mananampalataya. Hindi po yung truth. Hindi po yung lie at mag-prevail sa buhay mo, kundi yung katotohanan. Kaya kapag napapahayag na sa iyo yung salita ng Diyos, buhay ka, tuwang-tuwa ka, parang set victory in your life. Na kapag nakakapakinig ka ng salita ng Diyos, parang nagtatagumpay ka. Ngayon, alam niyo mga kapatid sa Panginoon, hindi makakapanaig sa iyo kasi mali ang salita, if you have this spiritual truth. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, hindi niyo po napapansin, ang dami po mga Kristiyano galing pa rin sa katotohanan. Ayaw pa rin tumanggap ng katotohanan. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, hindi pa nila lubos na kilala ang Panginoon. Okay, aminin natin sa sarili natin. Nagbabasa mo ng Bible. Aminin natin sa sarili natin. Nakapakinig ka na ng salita ng Diyos. Pero it is not enough. Sabi ko nga po sa inyo, to restore our relations to God, kailangan talaga kilala natin si Jesus sa buhay po natin. Hindi yung kilala natin kung ano yung gusto natin. Hindi yung kilala ko kung ano ko. Hindi kilala ko kung ano yung gusto ko sa Panginoon. Kundi dapat kilala mo si Jesus sa buhay mo. Amen. Kaya nga, itong tatlong bagay nito, ibinibigay sa mga Kristiyano, kilala si Yesu Cristo. Kaya po natin ipagmamalaki sa Panginoon na meron ka ng spiritual knowledge, spiritual hearing, and spiritual truth. Mangyayari lamang po ito kung talaga lubusang kilala mo na si Jesus sa buhay mo by means of the Word. Amen. Amen. Alam niyo kung paano po malalaman po yan, yung kapag hindi ka na nasasaktan sa salita ng Diyos. Yung kaya mo nang dalhin ito. Because majority are those Christian who accept the truth in Christ Jesus. Yun po yung majority. Yung hindi po tayo kumagay parang offended palagi pagka nare-review tayo ng salita ng Diyos. I tell you the truth, ang katotohanan ang laging nagpapalaya. Amen. Kaya hindi tayo dapat masasaktan doon. Bakit? Doon tayo makakalaya eh. Amen. Gusto nga ng Lord, maligtas tayong lahat eh. Amen. Sa palagay mo ba, yung katabi mo, gustong ilaglag ng Diyos yan? So, ibig sabihin, hindi Diyos yun. Amen? Wala nang lalaglag po sa atin kundi si Satan lang. Pero ang Diyos na ito, kaya po siya nagre-reveal sa atin sa pamamagitan ng katotohanan para maligtas po tayo mga kapatid sa Panginoon. Kaya we must know Jesus well. Amen. Ikalawa, to love Him. Yung kapag kilala mo na si Jesus sa buhay mo, paglilingkuran mo na. Kaya hindi ako naniniwala talaga sa isang tao, sa isang Kristiyano, na kilala niya ang Panginoon kung hindi siya naglilingkod sa Panginoon. Every one of us need to serve God. Kasi kasi yung prinsipyo po ng tao eh. Mali po kasi yung nakagisna ng tao. Na kailangan nga, tanggapin po nila si Jesus at panampalatayaan nila si Jesus. And that was enough already. Hindi. Kundi, kailangan talaga ipamalas mo talaga sa Panginoon yung deeply yung pag-ibig mo sa Kanya. Ipinapadama sa Panginoon. Paano halimbawa na sasabihin natin, mahal natin ang Lord kung hindi mo naman ina-express sa Kanya yung pag-ibig mo. Hindi niyo po ba napansin, kahit na sa tao, kapag hindi mo ina-express yung pag-ibig mo, magdududa sa iyo, doubted yan. Sabihin siya, hindi mo naman ako mahal eh. Bakit hindi ko nararamdaman? Ba't hindi mo ina-express sa akin yung pag-ibig mo? Ganun po sa Panginoon. We need to express our love for Him. Amen. Sa papaanong paraan, we need to close to Him. Amen. Kailangan maging close tayo sa Panginoon. Amen. Kailangan maging open tayo to all, to Jesus. Amen. Ano pa po ba yung tinatawag na to love Him? Is unselfish, loyal, and benevolent
concern for the good of another. Yung pag meron tayong nanasakit, meron po tayong kabutihan para sa iba na galing kay Kristo. Amen. Paano po ba nangyayari ito? If you have concern in soul winning. Kaya nga nakita niyo po, if you love Him, kung mas mahal natin ang Panginoon, magdiligtas din po tayo. Amen. Because this is how Jesus did. Ito yung ginawa ni Jesus. Ligtas ka ng Panginoon, kasi sa kabila ng lubog ka sa pagkakasala, pero anong ginawa sa iyo ng Panginoon? You save us. Amen. Love is loyalty. Tapat na tapat po talaga ang pag-ibig ng Diyos po pagdating sa atin. Kaya nga yung pag-ibig na ginagawa natin sa Panginoon, hindi po yung pag-ibig na para sa tao lamang. Iba yun yung pag-ibig sa Diyos. Yung pag-ibig sa tao, may pagtatangi po yan eh. Pero yung pag-ibig sa Diyos, kahit na anong mangyari, wala kang itatangi dyan. Amen. Pagka hiningi ng Diyos talaga yung buhay mo, huwag mong ipagkakait sa Panginoon because of your love is loyal. Amen. 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 Loyal ba yung iyong pagmamahal sa Lord? Kung tatanungin mo yung sarili mo sa oras na ito, loyal ba o royal? Ha? Kailangan nandun talaga yung ating loyalty pagdating sa Panginoon. Yung hindi po natin kino-compromise yung pag-ibig natin sa Lord. Never compromise to other things. Yung ating pag-ibig sa Panginoon. Wala tayong ibang mamahalin. Wala tayong ibang pag-e-expressan ng talagang pagmamahal natin, kundi ang verse si Jesus, ang ating Panginoon. Amen. 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 1 John chapter 4, verse 19 to 21. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawa ng ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid. Tanungin mo ngayon yung katabi mo, mayroon ka pa bang katabi? Meron ka pa bang Mayroon ka pa bang kasamaan ng loob? Meron ka pa bang kasamaan ng loob? Meron ka pa bang hindi napapatawad? Meron ka pa bang Hindi Then kung napapatawad. meron kanyang bagay ngayon, I tell you, hindi totoo ang pag-ibig mo kay Jesus. Yun ang katotohanan, mga kapatid sa Panginoon. Hindi lamang yan doon, mahal kita. Pero impyerno mo sa kapitbahay ko eh. Ayoko lang ugali itong taong ito eh. Masyadong patabin ang bibig eh. Hindi po ganun ang pag-ibig natin sa Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos nagpaparaya. Ang pag-ibig ng Diyos nagpapatawad. Amen. Ang pag-ibig ng Diyos mahina. Amen. Ang pag-ibig ng Diyos tapat. Ang Amen. pag-ibig ng Diyos hindi nagtatanggi. Amen. Ang pag-ibig ng Diyos nagsasakripisyo. Ang Amen. pag-ibig ng Diyos hindi makasarili. Amen. Ang pag-ibig ng Diyos hindi inuuna ang sarili, Amen. kundi inuuna ang kapakanan ng iba. Amen. Dahil ang pag-ibig ng Diyos na kailangan natin pag-ibig din natin sa kapwa. Kaya nga kung talagang mahal niyo ang Diyos sa buhay niyo, mamahalin mo yung mga tao sa paligid mo. Amen. At paano pagmamahal ang mapapakita mo sa kanila kung hindi mo sila dadalhin sa Panginoon? Ang totoong pagmamahal ay hindi lamang nagbibigay ng mga bagay-bagay sa kanyang buhay. Amen. Kundi ang totoong ibinibigay ng totoong nagmamahal, yung katotohanan na makapagliligtas sa kanilang kapwa. Amen. Yun yung totoong pag-ibig. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, kapag halimbawa, sinasabihan ka ng isang tao ng katotohanan, matuwa ka dahil iniibig ka niya. Amen. Tama po ba mga kapatid sa Panginoon? Ganun po umibig ang Panginoong Jesucristo. Tapat siya at yung kanyang pag-ibig ay talagang nagtutulak sa atin para ilagay tayo sa liwanag ng kaligtasan mula sa Kanya. Amen. And lastly, alam mo, pag natutunan mo talagang umibig sa Panginoon, maglilingkod ka sa Kanya. We serve Him. Pag talagang kilala natin ang Panginoon, pag talagang tayo po ay talagang tumanggap at nakita natin na nananalig tayo ng tapat sa Panginoon, you know God, you love Him, and you serve Him. Kapatid sa Panginoon, huwag kang pipili ng isa lang dito sa tatlong ito. Gawin mo itong tatlo na ito. Huwag kang kilalanin mo ang Diyos sa buhay mo. Huwag lamang mahalin mo lang ang Diyos sa buhay mo. Huwag lang paglingkuran ang Diyos sa buhay mo. Itong tatlo na ito, kailangan matutunan mo ito. If you have already restoring your relations to Jesus.
Kapatid, kung talagang nabuo na yung iyong relasyon sa Panginoon, itong tatlong bagay nito, hindi na mahirap para sa atin. Amen. We already know Him, love Him, and serve Him. Pag sinabing serve Him, God, receive glory when we serve. Pag naglilingkod ka sa Panginoon, hindi mo ba alam na napaparangalan mo siya? Naluluwalhati mo siya? Napapapurihan mo siya? And this is how we praise God in our life. Amen. This is how we glorify Jesus in our life. Yung sa ating paglilingkod, hindi lamang sa pagtaas mo ng kamay, hindi lamang sa pag-awit mo, kundi sa paglilingkod mo, paglilingkod sa kapwa para dalhin sa Panginoon, paglilingkod mo sa pamilya mo na mainala sa Panginoon. Yun yung totoo na kailangan natin paglilingkod sa Panginoon. Amen. Not only your ministry on church, kundi yung kaya mo paglingkuran yung iyong kapwa. Na kahit na yung kaaway mo, kaya mong paglingkuran. Na kahit na yung kung bagay nakapagsalita sa iyo ng masakit, kaya mong ibigin at paglingkuran. Kaya nga ano sabi ng Lord? Love your enemy. Feed them. Pray for them. Bless them. Kapatid sa Panginoon, alam niyo po ba, doon napapaya ang kaaway. Kapag mayroon kang galit, pinakain mo, binless mo, minahal mo. Sa ganung pagkakataon, naglilingkod ka sa Panginoon doon. Kasi ang akala na po natin, ang paglilingkodan sa Panginoon, yung tayo ba'y tumatayo dito. Kaya nga napakahalaga ng soul winning. Sapagkat yung soul winning, once they are an enemy to God, but we need to bring them back to Jesus to be a child for Jesus or the children for Him. Tayo, ganun din tayo eh. Tayo'y kaaway ng Diyos kung tayo'y makasalanan pa. Pero dahil inibig tayo ng mga tao na naglilingkod sa Panginoon, kaya kanila na sa church, dinala ka kay Jesus. Amen. Dahil mahal nila si Jesus, kaya naglingkod siya. At sa pamamagitan ng paglilingkod niya, tayo yung mga naging bunga. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga apostol, maraming naging bunga. Lumapit sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, if you want to glorify God, serve God. Amen. Serve Him. Amen. Serve Him well. Amen. Not only to serve Him, but to serve Him well. Amen. Yung tayo mismo, pinaglilingkuran natin ang buong katapatan ng Panginoon. With all our sacrifice, paglingkuran mo siya. Hindi ba yung kung ano lang yung kaya mo na paglilingkod, yun ang gagawin mo? Kapatid, hindi yun ang gusto ng Lord. Gusto ng Lord yung masarap na paglilingkod talaga sa Panginoon. The transforming power of Jesus Christ is on display in the lives of those who had traded selfishness for selflessness. Dati wala mahalaga sa iyo kundi sarili mo lang eh. Dati wala mahalaga sa iyo kundi yung sariling kaligtasan mo lang. But because you have restored your relations to God, nabuo na yung iyong paglilingkod sa Kanya. Nabuo na yung pag-ibig mo sa Kanya. Nabuo na yung pagkakilala mo sa Kanya. Kaya hindi na po tayo naging selfish. Amen. Tanungin mo nga yung katabi mo, ikaw ba wala ka bang ibang ilang na iligtas kundi sarili mo lamang? Ikaw ba, wala ka bang ibang alam na iligtas kundi sarili mo lamang? That is not service to God. Hindi po yan paglilingkod sa Panginoon. Kung ang gusto mo lang iligtas yung sarili mo, every time na mag-church ka, wala kang dala kundi yung sarili mo, I tell you one thing, hindi ka naglilingkod sa Panginoon. You can serve God by bringing people to Christ Jesus. May kaibigan ka, may kaklase ka, meron kang kaibigan, meron kang mga kamag-anak, meron kang anak, dagin mo sa Panginoon, serving ka. Ang hirap na hirap tayong itiparin yung paglilingkod sa Panginoon. Kasi sabi niyo, hindi naman ako marunong kumanta, hindi ako marunong magsayaw, hindi ako marunong mag-instrument. Then, meron kang kaibigan, meron kang mga anak, meron kang mga magulang, pamilya, kamag-anak. You can serve them. You can serve God through them. And minsan nga, yung pamilya lang natin, hindi pa natin maminister sa Panginoon eh. Minsan nga, natatakot pa tayo eh. Minsan kumakompromise pa tayo, tayo pa yung nahahatak eh. Hindi niyo po ba napapansin po yung bagay na yun? Then if you want to serve God in your life, then huwag ka matakot. Magkakain ka. Pagbalik mo dito na Sunday, magsama ka. Then you serve God.
Hindi lang yung church tayo ng church. Tinataas natin yung kamay natin, kumakanta tayo sa Panginoon, akala natin, naglilingkod na tayo sa Panginoon. Kung meron tayong relasyon sa Panginoon, be Christ-like, kailangan maging katulad na tayo ng Panginoon. We are serving God, selflessness. Yung hindi na nakatuon sa pansarili natin. Kung minsan naglilingkod tayo sa Panginoon, nag-church tayo para lamang to gain something. Para lang may makuha tayo sa Panginoon, pero ang paglilingkod talaga sa Panginoon para magbigay tayo sa Lord. Amen. Kaya nga, love is giving. Ang pag-ibig ng Diyos nagbibigay. Kaya nga hindi nyo napapansin, marami pong mga Kristyano, ano po yung naging ka-receive po nila sa paglilingkod? Pagpapalain ako ng Lord, pagpapalain ako ng Lord. Hindi man lang po nakita nila na ang paglilingkod sa Panginoon is about selfless. Yung paglimot sa sarili, yung hindi pagiging makasarili, yung pagpunta mo sa church, meron kang inihahandog sa Panginoon. Not only a thing, but a soul. Kung wala ka mang pera, di magkakay ka. Kung wala ka man ng mga bagay-bagay na maihahandog sa Panginoon, di magdala ka ng kaluluwa, ng kamag-anak mo, ng pamilya mo, ng asawa mo, ng anak mo, ng kapitbahay mo, i-offer ka na sa Lord. Isa sinasabi natin, anong offering ko sa Panginoon? At alam niyo po ba, sa paglilingkod natin sa Panginoon, it is a part of our service to God is giving. Nagbibigay po tayo, hindi natin pinagkakalitan ng Panginoon. Kung wala ka man maibigay na material na bagay, wala ka man maibigay financially, mayroon ka mga kaibigan, mayroon ka mga kaklase, then offer it to God. It is the best offering. Kung Jesus niya, yung sarili niya, in-offer niya sa atin This is how He serve us. Sa ganitong paraan na maglingkuran tayo ng Panginoon. Hindi niyo po ba alam? The Father itself serve us. Pinaglingkuran niya tayo sa pamamagitan ng kanyang buktong na anak. Kaya nga, sino tayo para magdamot tayo sa Panginoon? Tayo selfish. Limutin mo yung ukod sa iyong sarili. Isang pray tayo ng pray tayo ng pray. Lord, please, give me ganito, bigyan mo ko ng ganito, bigyan mo ko. Binigyan ka ng Lord. Hindi mo naiisip yung pinagpala ka ng Panginoon. Ibinalik sa iyo yung mga bagay-bagay na hinihingi mo sa Kanya, but still, reklamo pa tayo. Isa na, parang di pa tayo natuwa. Minsan nga, complain pa tayo sa Lord. Kasi gusto lang natin, Lord. Basta bigay ka lang sa akin, Lord. Basta pala mo, bigay sa'yo, Lord. Bigay mo lang sa akin. Ikaw naman. It's our turn. Tayo naman ngayon. Nagbigay nga ang Jesus sa atin. Nagbigay nga ang Panginoon sa atin. Unang pa ba ito? Ano bang gusto mo? Sabi ng Lord, ano bang gusto mo? Yung completion ng pagbibigay ng Lord until nabubuhay ka dito. Dinaganap ng Lord yan, hindi tumitigil sa pagbibigay ng Panginoon para maligtas ka. Amen. Tapos tayo, asan yung pagbibigay natin sa Lord? Wala, Lord Alam mo naman, wala akong trabaho, Panginoon. Alam mo naman, Lord, mahina na ako, may edad na ako. I tell you one thing, may pamilya ka. Bakit hindi mo man lang makisama sa church? Pinarinig pa nga ako Sabi niya, hirap pa rin matakay. Ako, wala tayong nakay niyo. Hindi mo na ako mag-church. Ikaw pa yung nahanap. Instead, gampanan mo yung paglilingkod mo sa Panginoon, maging selfless ka. Anong sinabi niya? Wala akong akay, mahirap makakay. Hindi na lang ako mag-church. Pati pa siya wala. How do you know that? How do you love God? How do you serve God? Sabi mo, tinanggap mo, nanalig ka sa Panginoon. Pero bakit nagre-reklamo ka pagdating sa paglilingkod sa Panginoon? Kung nagre-reklamo ka, pigilan ka ng kahit na sino pa. Hindi ka pa mapigil. Why? Because you love God. Amen. I-restore nga ng Ama yung relasyon natin sa Kanya. Tapos tayo, magdadamot tayo sa Kanya. Sino tayo? Who am I? 1 Peter chapter 4, verse 10 to 11.
Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayanan tinanggap ng bawat isa sa inyo. Ang nangangaral ay dapat salita ng Diyos ang ipinapangaral. Ang naglilingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay ay siya'y papupurihan sa pamamagitan ni Jesucristo sa Kanya ang kapangyarihan karangalan magpakailanman. Amen. Now, sino ba napaparangalan ngayon sa buhay mo? Every time na nag-church ka, sino napaparangalan ba? Every time na lumalapit ka sa Panginoon, sino napaparangalan? Ang Diyos ba o ikaw? Ang Diyos ba o tayo? Kung minsan hindi natin napapansin, tayo lang na yung napaparangalan. Minsan naglilingkod tayo sa Panginoon, pero tayo yung napaparangalan. Hindi natin maparangalan ng Panginoon sa pamamagitan ng ating mga paglilingkod. Hindi niyo po ba alam, doon nag-glorify ang Lord sa buhay natin. Amen. Kaya nga hindi ipinagdadamot itong buhay na ito para sa Panginoon. Amen. How shall one person serve God if he did not love and believe God? Kung hindi natin mahal ang Diyos at hindi tayo talaga nananalig sa Diyos, paano mapaglilingkuran ng Diyos sa buhay natin? Sabi po natin ulit, tayo tumanggap at nananalig na sa Kanya. Pero but until now, hindi mo pa rin kayang ibigay yung buhay mo sa Panginoon para paglingkuran. Bakit hanggang ngayon may reservation ka pa rin? Bakit hanggang ngayon napipigilan ka pa rin? Bakit hanggang ngayon ang nasusunod pa rin yung sarili mo? We cannot imitate God if we did not recognize Him as Father. Mga kapatid sa Panginoon, hindi tayo magiging katulad ni Jesus. Kung hindi natin gagawin yung mga bagay na tinuturo sa atin ng Panginoon, ano natin tutularan si Jesus? Kung hindi natin gagawin yung mga bagay na tinuturo sa atin ng Kanyang salita. Amen. Remember that the Word of God is the will of God. Amen. Ito yung Kanyang kalooban. Kaya sino man sumusunod sa kalooban ng Diyos ay nagiging kawangis ng ating Panginoong Jesucristo. Ephesians chapter 5 verse 1 to 2. Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mabuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mapangong alay at handog sa Diyos. Kapatid, si Jesus na nagsabi sa atin. Nag-alay siya ng buhay para makapag-alay siya sa Ama ng isang mapangong handog. Ikaw, gusto mo ba mag-alay sa Lord? Ng isang masamyang handog, mag-alay ka ng buhay para sa Kanya. Mag-alay ka ng mga kaluluwa. Dalhin mo sa Panginoon. Huwag mong ipagdamot yung pamilya mo. Huwag mong ipagdamot yung asawa mo. Huwag mong ipagdamot yung anak mo. Huwag mong ipagdamot kung sino man yung mga kakilala mo, yung kaibigan mo. Minsan kinaiiyapan natin sa kaibigan natin yung ating Panginoon eh. Minsan kinaiiyapan natin sa mga kaklase natin, yung mga ginagawa natin sa Panginoon, and how can we serve God in our life? Kung halimbawa, yung mga anak mo, ayaw maglingkod sa Panginoon, how can we serve God? Kung pinababayaan lamang natin sila, sige anak, mag-aral ka lang ng mag-aral ng mabuti. But then, sa Panginoon, wala sila nagagawa. Is it fair to God? Is it selflessness? I tell you that it's not selflessness. It is not business to Jesus. Kung yung buhay po natin ay ipinagkakait natin sa Lord, kung ano yung mga bagay na meron tayo, ay lagi natin ipinagdadamot sa Panginoon. Meron kang anak, ayaw mong ipagamit sa Panginoon. Meron kang ari-arian, hindi mapakinabangan ng Lord. Meron kang buhay, pero hindi mo magamit para sa kalwalatian ng Lord. I tell you, it is selfishness. Gusto mo tayo lang yung hihingi sa Panginoon. Gusto mo tayo lang yung kumuha ng pabor sa Panginoon. Gusto mo pagpapalain ka ng Lord. Kapag hindi ka pinagpala ng Lord, galit ka pa sa Kanya. Samantalang hindi natin na may meet yung kailangan ng Lord para mabuo yung relasyon natin sa Panginoon. Alam mo, ang pinupurso ni Jesus, yung mabuo yung relasyon mo sa Kanya. Hindi yung para lang pagpalain ka. Hindi lang para maganda yung buhay mo. Hindi lang yung para makatapos ka, makapagtrabaho ka na maganda. Kundi magkaroon ka ng kaligtasan para pagdating ng araw, kasama ka ni Kristo doon sa Kanyang kaharian. This is the plan of God in your life. Isa gusto natin magtrabaho lang. Isa gusto natin mag-aral lang. Gusto natin magpayaman lang. Gusto natin magpasikat lang. Pero hindi natin ginusto na nakasama natin si Jesus doon sa Kanyang kaharian. Na walang ibang pinangarap ang Diyos na ito sa buhay natin, kundi pagdating ng araw,
Yung nandun ka sa tabi ng Panginoon, yung kabilang ka sa mga anak niya. Kapatid, ikaw, anong pangarap mo? Hindi ka ba nahihiyak sa Panginoon? Wala ka nang ipinurso sa buhay mo, kundi sarili mo. Wala ka nang may pinanalangin sa buhay mo sa Panginoon, kundi yung sarili mo. Lord, please, biyayaan mo ako. Lord, please, ingatan mo ako. Lord, please, ingatan mo yung mga anak mo. Lord, please, pagkakutahin mo kami. Hindi mo ba hiniling man lang sa Panginoon, Lord, please. Paitulutan mo kung magpaglingkod sa iyo. Paitulutan mo kung madala mo yung kaibigan mo sa iyo. Paitulutan mo kung madala mo yung pamilya mo sa iyo. Paitulutan mo ko na yung asawa ko maglingkod sa iyo. Minsan kapag ayaw ng mga mahal natin sa buhay, nananahimik na lang tayo. Sinasabi natin, ayaw nila eh. Kapatid sa Panginoon, doon ang disadvantage. Binubuo ng Diyos yung iyong relasyon sa Kanya in one reason. Dahil gusto Kanya na makasama doon sa Kanyang kaharian. And that was the reason of God. Yung ikaw mismo, madala ka niya doon sa kanyang kalwalatian. Wala na daw siyang ibang bagay na nais sa buhay mo. Kaya nga sa oras nito, mga kapatid sa Panginoon, if you truly know God, and if you truly restore your relations to Jesus, dapat alam mo na itong mga bagay nito. Because those who restore their relations to God, that they already understand whatever it takes that is given to us by God through His Word. Dapat alam na alam mo niya kapatid na iyako kita tumayo sa oras niya. Malapit na dumating ang Panginoon. Pero ito pang oras na ito, dapat-decide ka na magbigay man lang ng buhay sa Panginoon. Or still, do you insist your own? Or do you insist your own knowledge? Sabi ng Panginoon, yung ating karunungan ay hindi yung karunungan ng sanlibutan, kundi karunungan na nagmumula sa ating Panginoon. And if you have the knowledge that belongs to Christ Jesus, you will understand everything in the words, everything in Christ Jesus. Naiintindihan mo ito at hindi ka magkakaroon ng kalituhan. At alam mo na ang ginagawa ng Panginoon sa kabila ng ating mga pagtanggi, patuloy pa rin tayo kinatrabaho at pinaglilingkuran ng Panginoon para isang araw magkaroon po tayo ng panahon na mapaglingkuran ng Panginoon sa buhay po natin at mapabilang tayo sa buhay na walang hanggan. Kapatid, isipin mo sa oras na ito. Huwag mo isipin kung ano yung kailangan mo na hinihingi mo palagi sa Panginoon. Ang isipin mo yung ikaw naman ang makapagbigay sa Lord. Tama na. Sobrang yung pagbibigay sa atin ng Lord. Hingi ka pa ng hingi. Binigyan ka na ng buhay na walang hanggan. Then, tayo naman yung pagbigay sa Lord. Hindi ba masapat yun para pasalamatan natin at paglingkuran ng Diyos sa buhay natin? Hindi ba masapat na ibinalik niya sa atin yung ating relasyon na kaya natin sa Ama sa pamamagitan ni Jesucristo para magkaroon man lamang tayo ng puso na ibigin siya, mahalin natin siya at paglingkuran natin sa buhay natin ang Panginoon Jesus. Kapatid, ano pa ba yung ipagdadamot mo sa Lord? Ano pa ba yung hindi pa maibigay sa Kanya? Come on. If you are truly Christian, kung totoo kang Kristiyano, you must know all these things. Dahil sabi mo, Kristiyano ka tumanggap ka kay Kristo, dapat nauunawaan mo itong mga bagay na ito. Restore na ba talaga yung iyong ugnayan sa Lord? Babalik na ba talaga yung iyong relasyon sa Panginoon? O matatandaan mo sa pamilya mo, minsan meron tayong kataga na binibigayuan. Ano sinasabi natin? Panginoon, hindi na bali na simple lamang ang buhay namin. Basta yung mga anak ko, Panginoon, ingatan mo lang. Di bali na, Panginoon, na hindi kami mayaman. Basta mahalaga
yung aking mga anak, Lord. Huwag mong pababayaan. Minsan meron tayo mga ganyan klase na panalangin sa Panginoon, mga nanay, mga magulang. Pero hindi niyo pa alam na ganyan din po ang sinasabi ni Jesus. Wala akong pakialam kung ano man yung gusto mo. Sapagkat ang gusto mo ang dapat na mangyari sa iyo. Sapagkat kung yung gusto mo ang ibibigay ko sa iyo, mapapahamak ka. Pero yung gusto ng Diyos na ito ay hindi ka mapahamak kundi magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Hindi niya binigay si Jesus sa atin para lang payamanin ka. Hindi ibigay sa atin si Jesus para maibigay sa iyo kung ano yung gusto mo. Ibinigay sa atin si Jesus para maligtas ka, para maingatan ka, para maisalba yung kaluluwa mo sa impyerno. Samantalang ikaw hindi mo pinapahalagahan itong bagay nito. Sa araw, mauunawaan mo ito pagharap mo sa ating Panginoon. At masasabi mo, Panginoon, wala palang halaga yung mga bagay na pinahalagahan ko sa mundong ito nung ako'y nabubuhay. Tunay pala yung ibinabahagi sa amin ng iyong salita na ang mahalaga pala yung kami mag-impok ng kayamanan sa langit. Upang na sa ganon, mabuhay yung aming relasyon sa iyo, O God, at magbunga ito ng kapilikan namin sa iyong kalwalatian. Bakit sa Panginoon? Di mo ba nararamdaman ngayon sa oras na ito? Yan lamang po ba yung kaya mong paglilingkod na kapag ka busy ka na, halos hindi mo na mabigyan ng panahon ng Diyos sa buhay mo. Na kapag ka piniko ka sa mga gusto mo, hindi mo na magawa na pawakanan sa buhay mo ang Diyos na ito. Hanggang kailan ka, kapatid sa Panginoon, na magmamatigas sa Panginoon. I tell you one thing, walang sino man ang nagtagumpay laban sa Panginoong Jesus. Everyone who fight God, destroy, and fail. Maaaring ngayon, pinagtatawanan mo siya. Pero pagdating ng araw, iiyak ka. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, bakit ako nandito? Bakit sila nandiyan? Bakit sila payapa sa kalinga mo? Bakit ako nandito ako? Nagdurusa ang aking kaluluwa. Kasi dito pinagtawanan ko siya. Kasi dito pinaliwanan ko siya. Kasi dito walang halaga sa iyo si Jesus. Kapatid, hanggang may pag-asa pa, ibigin mo ang Diyos sa buhay mo. Buhay mo yung relasyon mo sa Panginoon. Huwag mong ipairal kung ano yung tigas ng ulo mo. Huwag mong ipairal yung gusto mo. Ano? Kapatid sa Panginoon, you have conviction. Dalangin ko sa Panginoon, submit your life into Him. Submit your spirit. Bumagay mo muna yung karunungan mo. Tagalin mo muna kung ano yung nakalipak sa utak mo. Papasukin mo yung karunungan ng Diyos, yung espiritu niya. Tanggapin mo at manalig ka kay Kristo. Ang totoong pagtanggap at padalanalig kay Jesus ay nilalakipan ng pagpapakumbaba, hindi pagmamataas.
Panginoon, sa history, Lord. Hindi namin ito pinapahintulutan sa iyo. Spirit of pride, Lord. Aming pagmamataas, Panginoon. Ang submissive spirit, Panginoon, yung hindi namin pagpapasakot, Panginoon. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Sa pangalan mo, Panginoon, wala po sa lugar na ito, Panginoon, ang mga spirito na ito, Panginoon. Because only one spirit that we can receive, O Lord. Tinanggap namin ang spirito mo, Panginoon Jesus, at hindi spirito ng sanlibutan ng lahat. Lord, pinalaya mo na kami, Panginoon, sa ano pa mga nakikala ng kaaway ng natin. Lord, yung mga spirito, Panginoon, na nagtatawa sa iyo. Spirito ng yumuyurang sa iyo. Spirito, Panginoon, na umiinsulto sa iyo, Panginoon. And this spirit of Satan, in the name of Jesus, every Satan spirit, come out in the name of Jesus. Spirito na kapaluan. Spirito na kawalan sa sarili. Spirito na kawalan ng kamay. Spirito na kawalan ng respeto sa salita mo. In the name of Jesus, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Lumayas ka sa bawat isa. Satan, wala kang tuwang sa aming katawan. Satan, hindi ka namin inagalaw sa aming mga katawan. Sa pangalan ni Jesus, hindi ka namin tinatanggap sa aming mga katawan. In the name of Jesus, O Holy Spirit, Christ, Holy Spirit, come out. In the name of Jesus, the Spirit of lust, come out. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Walang espiritu ng pagmamalaki sa iyong mga anak, O Lord, na mananatili sa church na ito, God. Because we respect the word of you, Lord Jesus. We respect your spirit, O God, because there is only one God that we honor in our life. And in the name of Jesus Christ, our Lord, our Savior, ikaw lamang, Panginoon, yung aming paparangalan, O God. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming re-respeto, igagalang, Panginoon, pagpipipagan, Panginoon, sa buhay nito. Lord, hindi kami magkukumit sa anong kasinungalingan ng kaaway, O God. Because you said truth, O God, you said the truth into our mind, O God. Naging pagkatuhanan na yun, Panginoon, ng palaya sa amin sa sumpa ng kasinungalingan, Panginoon, ng kaaway, O God. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras nito, Lord. Patuloy kong pinapaseryohan sa iyo ang buhay ng bawat isa magkakapatid sa amin na namin kami, O God. Lord, sino man tumanggap sa iyo, nanalig sa iyo, Panginoon, panatagin mo, Panginoon, na paging mga anak mo, O God. At sa oras nito, Lord, nagkakaisa kami sa Espiritu at katotohanan, Panginoon, sa aming pagtanggap at pananalig sa iyo, Panginoon. Kami, Panginoon, ay iyong mga anak na, O God. Kami lahat, Panginoon, ay nakakilala sa iyo, nagmahal sa iyo, at naglilingkod sa iyo habang panahon, Panginoong Jesus. Because our life is yours, O God. Ikaw ang Diyos na minimimhi namin sa aming mga buhay. At sa oras nito, Panginoon, walang ibang pangalan sa aming mga puso, kundi ang pangalan mo, Panginoong Jesus, na nagligtas sa amin, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong pagpapapako sa krus, namatay ka at sa ikatlong araw na buhay na muli. At kami, Panginoon, mga nananalig sa iyo, sabi mo, kahit kami mamatay, ay muli mo kaming bubuhayin. Thank you, Lord. Maraming salamat po. And all the triumph will be ours already, O God. Salamat, Panginoon Jesus. Salamat po sa pinayang ng iyong kaligtasan, O God. Thank you for this church, O God. Thank you for the brothers and sisters with you, O Lord. Maraming salamat po sa pinayang mo. Nakat mo po,
bawat isa, O God. Ilayo mo kumagay sa ibang kapahamakan at sa ibang mga bandaraya na kaaway, O God. At sa ibang mabigat na pagsubok, ilayo mo po, Panginoon, ang sino man tumanggap at nanalig sa iyo, Panginoon, at patuloy na nagpakarangal sa iyong dakilang pangalan, Lord. Iingatan mo at ipagsasanggalan at ipagtatanggol sa lahat ng laban, O God. Maraming salamat po, Panginoong Jesus. Muli po, O God, sa iyo po namin itinabalikan lahat ng kapagyantarangalan to God be the highest glory. In Jesus' name, amen. God bless you all po. Mahal po lang ng Panginoon. God bless you all.